Hello po guys. Good day to us all po. God bless us all. Sensya na po kayo. Ginamit ko ulit tong filter na to. Mukhang Diyoso po ulit ako. New looks. God bless us all po ulit guys. To God be the glory po. Season 23 po ng What is Written Truly Happened. Bali part 4. Thank you so much po sa inyong lahat na makakakita at magtatapos ng content ko na to. Sana po samot dalangin ko lahat po tayo kahit papano nakakaraos pa rin, healthy pa rin, sampu ng ating buong pamilya. Ibigay po nawa ng ating Panginoon yung lahat ng blessing na hinihingi pa natin sa Kanya, na alam ng Panginoon na makakabuti pa sa bawat isa sa atin. Lagi po natin pagnilayan ng love letter ng ating Panginoon guys. Bigyan na po natin ng panahon talaga na mapalapit tayo ng mapalapit sa trajectory papunta sa lingap ng ating Creator at ng Kanyang bigatin san. Huwag po nating sayangin yung precious time na binaborrowed pa natin ngayong panahon na tayo'y malakas pa. Huwag po nating hintayin guys. Ito po paulit-ulit ko na po itong sinasabi sa bawat content ko. As much as possible maisingit ko na gusto po ng Panginoon magkukusa tayong lumapit sa Kanya. Hindi po siya namimilit. Hanapin po natin palagi yung pagmamahal at lingap niya para po mapasama talaga tayo pagdating nung pinaka-climax ng tribulation na iaangat niya. Kasi guys, nakakatakot pong maiwan pa tayo dito na makita pa natin yung mga masasamang Panginoon guys. Paulit-ulit ko po yan tinatawid. As much as possible, ipapaalala ko sa bawat content ko. Sana po talaga iikot pa po ng platform na to ang bawat content ko na ganito na putol-putol na part by part. Kasi ako po, wala po akong masamang gustong itawid sa makakakita ng content ko. Ayoko pong maka-offend as much as possible. Ang gusto ko lang po talaga guys, bago man lang po bawiin ng Panginoon ang buhay na hinihiram ko sa Kanya kahit pa paano po meron man lang po akong mangilan-ngilan na kapwa-tao ko, kaibigan ko man to o kamag-anak, na makakakita ng content kong ganito, nasundot ko po kahit pa paano yung puso niya, yung isip niya na mas magtiwala pa tayong lahat sa Panginoon natin na talagang walang hinahangad, kundi ang mapabuti ang bawat isang nilikha niya. Ayaw niya pong mapahama kahit isa sa atin. Kasi mahal po ng Panginoon lahat ng nilikha niya, guys. Lahat po talaga gusto niyang mapasama dun sa ginagawa niyang bagong mundo, bagong titirahan ng mga magiging chosen. Kasi sabi nga po kung gaano daw po kadami yung buhangin sa dagat, ganun po kadami ang mapapahamak. Pero anyway guys, marami pa rin pong dadatnan ng ating Panginoon, ang Kanyang bigatin san. Marami pa po siyang madadat ng buhay na tao. Although marami na rin pong napikit, marami na rin namatay. Pangarapin po natin guys na kahit tayo mapikit, kahit bawian tayo ng buhay at lakas ng ating Creator, yung mga natirang buhay natin, ito itong panahon natin na to, na nandun na nga po tayo sa huling generation, gamitin na po natin itong napakaigsing buhay na pinapahiram sa atin sa mabubuting gawa na malulugod talaga ang ating Panginoon. Hindi na po natin kailangang tayo yumaman pa ng yumaman guys, kasi sabi nga po hindi tayo maililigtas ng ating mga kayamanan, ng ating mga ginto. Ang talagang magliligtas po sa atin yung talagang ginawa natin nung nabubuhay pa tayo, yung mga motivation na ipinakita natin sa ating Panginoon. Kasi sabi nga po, may nagtatabi po kasi napanood akong isang content sa isang platform na wala daw pong kwenta na ang tao pa rin daw po yung parang ang gustong i-imply nung nagsalita ng video na to guys, maitawid ko lang po sa inyo, maidagdag ko lang dito sa content ko, na parang ini-invalid niya po yung faith, tapos ini-invalid niya rin po yung talagang Holy Spirit na nasa loob ng pagkatao ng isang human being, na parang useless daw po yung mga ginawa natin kasi mismong itong tao daw po na to, ito pa rin daw po yung parang magdi-decide kung talagang tayo aangat o ano. Parang ang sinabi niya po na parang ang gusto niya pong idirektang sabihin, wala talagang Diyos, wala talagang Creator na gumawa ng universe, gumawa ng milyon-milyong galaxy, ng milyon-milyong planeta, na hindi totoong meron talagang magbe-verdict.
Yun po yung ini-imply ng lalaking to sana nga po magising siya, mauntog siya. Kasi bagamat ikay nabubuhay, may bumuhay sa'yo, may nagbigay sa'yo ng buhay. Kasi hindi po natin pwedeng isiping, sabihin na natin alien. Kasi wala naman talaga pong nakakita ng sa creator Kasi pagka po tayo inano ng ating kaya nga po nag-body influence yung kanyang bigatin san Kasi para to make it sure na talagang may maniniwala na talagang mayroong isang infinite God. Kasi kung ano po yung ipinakita ng bigatin san, ayun din po ang kanyang ama, yun po ang ating creator. Pareho po silang creator Ang paghahariin po dito ng 1,000 years yung bigatin san. So wala pong makakapagsabi kung anong mangyayari dun sa 1,000 years na yun Kaya yan pong mga nagtatawid na yan na hindi talaga sila naniniwalang may creator, may Diyos, bahala na pong humusga sa kanila ang ating Panginoon. Minsan lang po, nakakalungkot lang pong isipin na parang sa pagtatawid mo ng ganyang content creator, ng isang content, parang naliligaw yung mga nanonood. Kasi mawawalan po ng tiwala yung iba na mapapaisip sila na parang iisipin mo, nandiyan ka lang, bigla kang lumitaw, para kang singaw. Mali po yun guys. Meron po talagang lumikha ng lahat ng bagay-bagay. Meron din pong isang talagang infinite na creator na magbibigay ng hatol. Kasi napakawalang kwenta po. Paano po yung mga naapi? Paano po yung mga namatay? Mismo nga pong yung 12 apostol, pati po yung mga followers ng bigatin san, lahat po yun dumanas ng injustice. Lahat po yun, karamihan po dun sa mga unang siglong namatay, walang natanggap na hustisya. Paano po yung mga yon? Di wala na pong kakwenta-kwenta kung wala talagang mangyayaring judgment day. Hindi po totoo yun guys. Meron pong talagang isang araw na itinakda ang ating creator na lahat tayo yaharap sa kanyang hukuman. Sa banal na hukuman ng kanyang bigatin san. Yan po ang talagang facts na facts. Kahit po tayo mag-research ng paatras pa, ito pong huling generation ng humanity, nagbibilang na lang po tayo dito ng kaunting panahon, papalapit na po ng papalapit yung tribulation. And afterwards po ng tribulation guys, mangyayari na po yung 1,000 years. Yung 1,000 years po, pabibilisin din po yun ng creator. Kasi sabi nga po sa kanyang love letter, ang isang araw, ang 1,000 years ay parang isang araw lang sa ating Panginoon. Kung iisipin po ng hindi naman po ganun kalawak ang wisdom na ibinigay ng ating creator sa bawat isa sa atin kung i-analyze po natin yan na parang tao lang talaga nasa tao lang halos wala pa pong 1 week na wawala ang ating creator Kasi 2,000 plus lang po yung taon. Kasi ito pong 2,000 na tinatamasa nating taon na to, kulang po ito, hindi po talaga itong eksaktong date. Mali po ang bilang ng taon na to, meron pong kulang. Bali hindi po ito yung eksaktong date na talagang binibilang natin. Kung iisipin po natin na, kaya nga po sabi po ng ating Panginoon Love, do not be afraid. Sabi niya po nung aalis na sa kanyang 12 apostol at sa mga followers Ang alam ko po dun sa Mateo, sa Lucas, halos 500 po yung nakakita sa pag-akyat ng ating bigatin san. Halos naglalaro po sa 500 katao yung nakasaksi. Lahat po ng mga taong yun, patay na lahat. So ang iniwan pong quotes at pagpapatotoo ng ating creator talagang babalik siya. Huwag tayong mabahala, huwag kayong mabahala, ikakalat talaga. Pag naikalat na po ang salita ng Panginoon buong globally, babalik na po siya. Halos dumalakad lang po sa kulang-kulang 3,000 taon na umalis ang ating bigatin san So napakabilis po. Kung iisipin po natin, ako po sarili ko pong POV to guys kayo po ang bahalang gumamit ng discernment nyo, ng discretion nyo. Kung iisipin po natin, isang araw lang po yung 1,000 years. Kaso iba nga po napakalalim po Hindi po natin pwedeng arukin Para po sa akin yun, POV ko rin po yun. Nadinig ko din po yun sa isang pastor. Kasi kung hindi po pabibilisin ng ating Panginoon, konting-konti na lang po ang mainiligtas niya. Konting-konti na lang po ang aabutan ng ating Panginoon. Sundan niyo pa po guys. Sana po kahit papano nakakapagtawid talaga ako sa inyo ng maliit na motivation na mag-iiwan lahat talaga sa puso't isip ng makakakita ng content ko na talagang meron tayong dapat isang creator na dapat nating katakutan. Kasi siya po talagang magbibigay sa atin ng eternal salvation. Sundan niyo pa po guys. Thank you po for watching. God bless us all po.